Quezon City pa rin, nasunog naman ang ilang bahay sa barangay Tatalon. Sugatan ang isang residente dahil sa pagmamadaling lumikas. Babalik kay Hannibal Talete. Nagising ang ilang residente matapos sumiklab ang sunog sa residential building sa barangay Tatalon, Quezon City kaninang hating gabi. Saan kayo dadaan? Mababa tayo. May ilan nagbasa na ng kanilang bubong para pigilan ang pagkalat ng apoy. May mga nataranta rin sa paglikas gaya ni Mark David. Nasugatan at napaso siya sa braso habang lumilikas mula sa nasusunog na kwarto. Nagising daw siya nang marinig ang sigaw ng mga kapitbahay na may sunog. Sinalubong ko na lang apoy para makatalon dun sa makalabas dun sa may sa may apoy. Tinalon ko na yung hagdanan para makalabas ako pababa. Ang mga kaibigan naman ni Sarah Benicio, agad ring lumikas nang sumiklab ang sunog. Halos katabi lang ng inuupahan nila ang nasunog na bahay. Pagising po kasi namin, bigla na pong lumakas yung apoy. Ang lakas na po ng apoy, tapos biglang nagtayuan na lang po kami bigla. Naranta na po kami, halos lahat po ng namin, nasa building po is wala na pong tao, kami na lang po yung naiwan. So baba na po kami agad. Si Malu Lopez naman na nakatira sa ikatlong palapag ng gusali. Wala na raw na isalbang gamit. Nagmadali daw siyang lumabas na makita nang bumuputok ang mga linya ng kuryente. Biglang dakas, ang ginawa namin, nagbabaan na kami. Wala kaming sinalbang gamit. Napula rin ang sunog matapos ang kalahating oras. Nasa 3 pamilyang naapektuhan sa sunog. Sa initial investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimulang sunog sa ika-4 na palapag ng gusali. Inaalam pa kung ano ang sanhi nito at kung magkano ang napinsala sa sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.